Okay, KGX, kamusta kayong lahat? At uwi na tayo today. So mamaya matutulog na rin ako. Pero magti-TA tayo. Episode 17 ng Bitcoin and Pi Network. Okay? So good news sa Ethereum, no? Kung titingnan natin sa Ethereum, grabe, no? Nakita ko lang dito sa news about Ethereum na may nag-stake yung mismong, I think, founder ng Tron. Nag-stake ng $100 about ETH, no? At marami nagsasabi alt season is coming. So tingnan natin lahat yan. So sabi ko nga sa inyo, ako si support and resistance boy. Nakilala ako bilang support and resistance pagdating sa TA, no? So diyan ako pumapasok, hindi ako pumapasok basta-basta. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, gusto ko makita yung support and resistance ng 12 hours time frame, 4 hours time frame, ganyan, minsan 1 day. So doon ako pumapasok kung saan ako nag time frame, no? Doon kung saan time frame ako nag-set. So ngayon, magbibigay tayo ng TA episode 17 ng Bitcoin and Pi Network. Ito dahil Fed news mamaya at paghandaan natin, no? Tingnan natin kung makukuha yung support and resistance natin or resistance natin mamaya. Ako ang ginagawa ko dyan, no? Kunyari, dahil Fed news alas 2 tsaka 2:30 ng madaling araw, hindi ako nagpupuyat, no? Siniset ko lang yung short tsaka long position. And then nagti-trigger ako doon, no? Trigger, tapos automatic PNL ko, minsan nilalagay ko 40%, minsan 30%, minsan 20%. So nandoon lang tayo, and then para pagkagising ko, pwedeng talo, pwedeng panalo, parang ganun siya, no? Basta importante may cut loss ka rin, no? Kapag nagti-trade ka habang tulog, okay? So ngayon, Bitcoin. Okay, Bitcoin tayo muna, no? So per ang Bitcoin, no, pinaka lowest ng Bitcoin is 76,651. And then nag-bounce siya ng 84,000. And then ngayon, kasalukuyan na presyo ng Bitcoin ay 83,232. Okay? Nakikita ko dito possible, no, na scenario or bullish breakout ni BTC ngayon ay 83,500 to 84,000. Possible pag nakuha niya si 83,500, lumipad na siya ng 84,000. Yun yung resistance niya, no? So possible pag na-break naman niya si 84,000, pwede niyang makuha si 90,000. Okay? So pero tulad ng sinasabi ko lagi, 30%, 20%, di ba? Profit, hindi mo kailangan kunin si 90,000. Kung kunyari nag-83,500 ka, lumipad ng 84 or 84.5, pwede ka naman magtipi dyan. Kapag na-break sa 84, pwede ka naman magtipi ng 85, pwedeng ganon. Huwag mo i-maximum kasi mas maraming natatalo kapag minamax, no? Mag-set ka lang ng TP area mo, ilang percent, para at least yun lang yung susundin mo every time na pumapasok siya dun sa support and resistance mo. Okay? So ngayon, ang bearish ng BTC ngayon kagabi is 80,000. Okay? So ngayon, ang bearish breakout natin naman ay 81,000, no? Possible makuha si 79, and 78. Ngayon, pag nag-negative ang news ng FOMC, no? Mamayang madaling araw, possible makuha yan. Okay? Pag nag-positive yung news mamayang madaling araw, possible makuha yung 83.5, 84, or kung saan mamaya baka magkunyari kung na-break si 83 mamaya pumunta ng 84, pwedeng lumipad ng 86 agad, and then gumanda yung news, pwedeng lumipad ng diretso. Ganun yung mangyayari. And then pwedeng bumagsak yung market ngayon, makukuha si 81,000, and then biglang nagkaroon ng Fed news, negative ang Fed news, pwedeng mas lumalim pa. Yun yung sinasabi natin dito. Okay? So again, 81,000 ang support natin at ang resistance natin ay 83,500 or 84,000. Okay? So yun siya. Punta naman tayo sa Pi Network. Okay, Pi Network, no, nakikita natin dyan. Sorry sa words natin, pero syempre talagang ganun. Pumasok siya sa exchange eh. So wala siyang hindi natin alam kung hanggang saan yung ibababa niyan. Hindi natin alam kung hanggang saan ang iaangat niyan. Depende yan sa syempre sa investor. Okay, hindi yan depende sa mga taong
walang pera, di ba? So nasa investor yan, kailangan talaga bumili sila para at least tumaas yung value ni Pi. So ang laki nga ng binagsak ni Pi. Syempre ako din, di ba, nagti-TA lang tayo dyan, and then syempre nagbibigay lang tayo ng knowledge about sa support and resistance, sa pwedeng pag nakuha yon, babagsak siya lalo. Kapag hindi naman nakuha at umangat siya dun sa resistance natin at na-hold niya yung resistance na yun, pwedeng lumipad. Okay? So ngayon, ang ating support kay Pi ay 1.07. 1.07 ang ating support sa kanya. Possible makuha niya si 0.9. Okay? 0.9 ha? 0.9. Or sabi dito, $1. Ngayon, pag na-break niya si $1, possible makuha niya ulit si 0.80. Okay, 0.80. And then, ang resistance naman natin kay Pi Network, ngayong oras na to, 4 hours time frame, 1.2 to 1.22. So, yan yun, no? Recent high, kailangan niyang mabasag yan, sabi nilang ganun. Yung 1.2 tsaka 1.22. So, yun yung kailangan niya mabasag para kahit paano lumipad siya. Ako ngayon, naka-trigger ako ng 40 USDT kay Pi Network ng 1.2. And naka-trigger ako sa kanya ng 1.07 ng short position. Okay? So, yun lang yun. Ganun lang ginagawa ko. Ganun din kay BTC. Diba? So, ayun yun. Siyempre, sabi nga ni Carlos Agassi, tama kayo, mali ako. Diba? So, sundin nyo yun na sa inyo. Ako, nagbibigay lang ako ng insight. Ano yung tinita natin, di ba? Not financial advice, pero tulad ng sinabi ko, Bitcoin, halos episode 1 to 15 na ba tayo sa Bitcoin, di ba? So lahat naman is nakuha, di ba? So sa Pi Network, episode 16, 17, yung episode 15 nakuha, episode 16, syempre nag-sideways, ibig sabihin, hindi nakuha yung support and resistance, pero hindi naman tayo talo dahil hindi naman tayo pumasok sa trade, di ba? So ngayon, pag pumasok sa support and resistance natin, doon lang natin kino-consider na nanalo tayo o natalo tayo, di ba? So, ganun talaga ang buhay, no? At wala pa tayong talo no? Wala pa tayong talo. Pero syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Kung profit na kayo ngayon, ang ganda na ng profit nyo. So, sabihin na natin sa 1 to 16 TA natin, ang nakuwang support and resistance doon, I think 13. So, 13 wins ka na, no? Wag mong isagad kung anong meron ka. Okay? Wag mong isagad dahil isang maling TA lang, ubos yan. Okay? So, ako, lagi namin ginagawa, minsan, yun lang, kung ano yung puhunan namin, dun lang kami nag-i-stay. And then pag nanalo, tanggal yung panalo, ipuhunan lang ulit. Ganun lang ginagawa namin, no? Pag profit, di ba? Kunin mo yung profit mo. Tapos wag mo iangat kasi once na inaangat mo yan at natalo ka, yun, lungkot ka. Okay? So yun lang yun sa mga gustong pumasok sa BitGet, no? Nandiyan lang yung link natin sa description. At kung gusto nyo pumasok sa Telegram natin, may mga altcoins tayo dun, pero minsan nagbababa ako ng 3 altcoins. Pero minsan syempre ganun talaga. Minsan may hindi lumilipad, minsan may late lumipad. Ganun siya, no? So yun lang sa ngayon, KGX. Mabuhay kayong lahat. At yun lang. Sabi nga nila high risk, high reward, pero wag naman masyado, di ba? Yung high risk, yung i-invest nyo kahit kunyari sa crypto, 5%, 3% to 5% lang ng asset. Huwag malaki. Kasi una, talagang mabilis ang sunog sa crypto. Okay? So, yun lang. Pag-isipan maigi, di ba? Pi Network, sa lang naman ng comment ko sa Pi Network Kumbaga, pumasok ka sa exchange, uubusin ka talaga niyan, no? Talagang kapag exchange na pinasukan mo, ang dami nang nagbabuy and sell dyan. Lalo na kapag pumasok ka sa Binance, Bybit, yan pag-asa ni Pi Pag pumasok sa Binance and Bybit yan, no? Possible biglang lumipad yan, mag to the moon yan, di ba? Parang Ron token, di ba? Biglang lumipad. Pero bumagsak din at hindi na bumalik, hindi na naka-recover. SLP biglang lumipad, bumagsak din kaya lang hindi na naka-recover, di ba? Pero tandaan nyo, ito lang yung insight ko kay Pi. Sa bear market, pag pumasok ang bear market, di ba? At nasa top 10 token si Pi, isa yon. Mahaba pa pagsasamahan natin, mga kapatid, no? Mahaba pa. Tapos ilalagay, makikita niyo 'yon, no? Na isa ang Pi Network sa magiging
laman ng bag natin. Okay? So once na top 10 siya, kasi ganun ako lagi sa crypto eh. Hindi ako basta-basta nag-i-invest sa mga meme coin or meme coin, no? Yan, hindi ako nag-i-invest basta-basta. Para sa akin kasi ang pag-i-invest sa mga meme coin ay gambling. Okay? So para sa akin, BTC's isa sa pinaka the best once na nagkaroon ng bear market. ETH isa sa pinaka the best once na nagkaroon ng bear market. Yan. Diyan lang ako noon, top 10 tokens and US coin, XRP, Solana, yung mga ganyan, no? Dogecoin, no? So Elon Musk. So yung ganun, yung mga ganun token lang, pero mababa lang, 5 to 10% or 3 to 5%. Okay? So yun lang, AGX, no? Happy lang tayo. So saludo sa inyong lahat. Pasensya na maaga ako matutulog. Mamaya baka hindi na ako mag-update, no? So yun lang. Saludo.